Alam nyo ba guys, may isang realization na tumama talaga sa akin. So, i-shout out ko lahat ng mga OFW sa iba't ibang bansa, especially lahat ng mga OFWs dito sa Middle East na nakakaranas ng tensyon dahil sa gera. Eto, ginawa ko itong video para sa inyo. So, lahat ng mga bibitawan kong salita, lahat ng mga bibitawan kong real talk is magiging realization nyo sa buhay bilang OFW. Kaya tapusin nyo yung video ko. So, hindi naman tayo kasama sa gera, tama? Hindi naman tayo sundalo. Hindi naman tayo ang may laban. Pero bakit? May repatriation in the future. Bakit may possibility na kailangan nating umuwi? Dahil minsan, kahit hindi ka parte ng gulo, kapag nasa paligid ka, apektado ka pa rin. Ganyan ang buhay ng mga OFW. Ang daming mga Pilipino dito na ayaw umuwi kahit may repatriation na. Hindi dahil matitigas ang ulo, hindi dahil wala silang pakialam sa buhay nila, kundi dahil may dahilan. Sa halos 1,000,000 na OFW dito sa UAE UAE pa lang, karamihan hindi nakatira sa area na sobrang gulo. Oo, may banta, oo, may kaba, lalo na kapag may balita tungkol sa missile debris. Hindi mo alam saan babagsak, tama? Totoo yan, nakakatakot. Pero alam mo kung ano yung mas nakakatakot para sa marami. Yung umuwi na walang babalikan na trabaho. Yung umuwi na walang ipon. Yung umuwi tapos wala kang pambayad ng utang. Yung umuwi na titigil ang pag-aaral ng mga anak mo. Hindi lahat ng desisyon umiikot lang sa takot. 'Di ba? Minsan umiikot siya sa responsibility ng mga OFW. Maraming OFW ang breadwinner dito. May umaasa, may pamilya, may pangarap. Kung nasa area ka na talagang delikado, syempre, ibang usapan yan. Unahin mo ang buhay mo. Pero kung nasa lugar ka na manageable pa, tahimik pa at may trabaho ka pa, maiintindihan mo kung bakit may mga nagsasabing, habang kaya pa, lalaban pa. Habang may paa pa, papasok pa. Hindi dahil kampante, hindi dahil walang takot, kundi dahil kailangan. Wala tayong kontrol sa gera, wala tayong kontrol sa desisyon ng mga bansa. Pero ang meron tayong kontrol yung paghahanda natin. At dito pumapasok yung totoong realization. Yung masakit kung sakaling kailangan mong umuwi ngayon, handa ka ba? Real talk tayo. Anong gagawin ko pag uwi? Kasi pag uwi mo, tapos na ang monthly salary mo. Wala nang automatic na papasok sa account mo. Wala nang overtime, wala nang allowance. Kung wala ka na ipundar, wala kang source of income. O isa pang real talk, pag uwi mo na Pilipinas, unang linggo, masaya. May reunion, may salubong, may yakapan, may iyakan. Diba? Pero pagtapos ng excitement, may trabaho ka ba agad? May negosyo ka bang naipundar? May sapat ka bang ipon kung sakaling abutin ka ng 3 to 6 months na wala kang income? Diba? Paano ang tuition? Paano ang hulugan? Paano ang utang na naiwan? Paano ang upa sa Pilipinas? Mga bayarin, dami, mga bills. Diba? At minsan, mas masakit aminin yan kaysa aminin na natatakot ka sa gera. Ito yung klase ng katotohanan na ayaw nating harapin. Diba? Ayaw nating aminin sa sarili natin na mas natatakot tayo sa parte na yun. Ilang opportunity na bang dumaan? Ilang beses ka na ba nasabihan na mag-invest ka, magnegosyo ka, mag-aral ka ng bagong skill? Pero sabi mo, dati, next time na. Pag may extra na, bahala na bukas. Ngayon, tingnan mo yung desisyon na ginawa mo noon. Ano ang naging resulta? Ayaw mo umuwi, di ba? Kasi bakit? Ang tanong mo, may naipundar ka ba? Di ba? Ito, tanong ko sa inyo, may passive income ka ba? May negosyo ka bang sasalo sa'yo? O umaasa ka pa rin sa iisang source ng income? Di ba? Hindi ko sinabi na financially stable ako Eto, wake up call nyo to guys. Kasi ito yung katotohanan. Hindi ko kayo hinuhusgahan. Kasi kasama ako dyan before yung hindi pa ako nagde-decide. Natrabahuhin yung magiging future ko in case na may mangyaring katulad nito na hindi mo inaasahan. 'Di ba? Hindi mo kailangang hintayin ng araw na pagsisiya mo na wala kang naipundar. Hindi mo kailangang hintayin na mapilitan kang umuwi sa kakapalang kikilos. You don't deserve this choice. Hindi mo deserve yan, kabayan. Minsan hindi tayo kumikilos dahil wala tayong opportunity, kundi dahil takot tayo. Takot tayong mag-risk, takot tayong maglabas ng puhunan, takot tayong mag-fail, takot tayong masabi ang scam, ang isang bagay, kahit hindi naman natin talaga sinusuri ng mabuti.
Pero isipin nyo ito, mas nakakatakot ba mag-try at matuto o mas nakakatakot ang umuwi ng zero? Diba? Hindi pa huli ang lahat ngayon. Habang may trabaho ka pa, habang may kita ka pa, habang may chance ka pa. Pero baka dumating ang future na huli na talaga kapag palagi mong ilalampas ang pagkakataon para magpundar. Kapag may opportunity na pwede magbago ng financial status mo in the future, pag-aralan mo. Huwag mong i-dismiss agad. Huwag mong sabihing ayoko, baka mahirap. Kasi ang totoo, mas mahirap ang walang backup plan. Hindi natin kontrolado kung magkakaroon ng repatriation in the future. Hindi natin kontrolado ang sitwasyon sa mundo. Pero kontrolado natin kung paano tayo magiging handa. Kung sakaling dumating ang araw na kailangan mong umuwi, sana ang dahilan ay hindi na dahil wala kang choice, kundi dahil handa ka na, may negosyo ka, may ipon ka, may system na kumikita kahit wala ka sa abroad, di ba? Kabayan, real talk lang. Tama ng sobrang pag-scroll. Tama na ang kakaantay ng perfect timing. Tama na, bahala na. Ang tanong ngayon, kung umuwi ka ngayon may uuwian ka bang income? Kung wala pa, hindi ito pananakot, ito ay paalala. Wake up call ito, itong video na to guys. Habang may chance ka pa, magpundar ka. Habang may lakas ka pa, magtayo ka. Habang may opportunity ka pa, kumilos ka. Pero kasi para balang araw ang desisyon mong umuwi, hindi na puno ng takot. 'Di ba? Kung may mangyari mga ganitong tragedy, 'di ba? Puno ka na ng confidence. So yun lang guys, sana marami kayong na-realize dito sa video ko. Simulan nyo na habang mas maaga pa, hindi pa huli ang lahat.